At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabiglang pangyayari ang kumalat ngayon sa social media at mga pahayagan matapos umamin ang isang kilalang senator sa mga katiwalian na kanyang ginawa sa ilalim ng isang BICAM report. Hindi lang yon, pati na rin ang Pangulo ng Bansa, si President Kuting ng Norte Jr. ay nahulog sa patibong ng isang malawakang isyu na naglalaman ng mga hindi inaasahang detalye. Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Alamin natin sa mga susunod na minuto. Ayon sa mga ulat, isang senatorial committee report na dating walang kalakip na kontrobersiya ang biglang nagbukas ng matinding usapin. Sa isang bicameral session, isang senator ang biglang bumaliktad at umamin sa mga iligal na transaksyon na kinakasangkutan niya sa mga nakaraang taon. Ang senator na ito ay may mga ugnayan sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang ang ilang mga ahensya na responsable sa mga pondo ng bayan. Ayon sa mga informante, ang senator ay kinakaharap ng mga kasong may kinalaman sa mga peking kontrata at paggamit ng pondo sa mga proyekto na hindi natuloy. Ngunit ang mas shocking na balita, ang Pangulo ng Bansa, si President Kuting ng Norte Jr. ay naging parte ng isyong ito matapos lumabas na siya rin ay sangkot sa mga pagpapatibay ng mga proyekto na naging sanhi ng katiwalian. Ayon sa ilang report, nahulog si PBBM sa patibong ng mga senador at ilang mga opisyal ng gobyerno na nagpatuloy sa mga maling gawain sa ilalim ng kanyang administrasyon. Matapos magbigay ng mga pahayag ang mga senador, hindi na iwasang may labas ang mga pangalan ng mga taong involved at ang pangalan ng Pangulo ay hindi pinalampas. Hindi naman nakaligtas sa matanong ang Pangulo hinggil sa isyong ito. Sa isang press conference, sinabi ni Marcos na siya ay naipit sa isang malawakang katiwalian na hindi niya agad natutukan. Pinag-uusapan na ngayon kung ang mga desisyon ng Pangulo ay nahirapan sa mga makapangyarihang personalidad sa gobyerno. Ang mga eksperto sa politika ay nagsasabing ang insidenteng ito ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa kredibilidad ng administrasyon. Dahil dito, tumaas ang tensyon sa Senado at mga miyembro ng Kongreso. May mga nagsasabing ang buong issue ay isang setup upang maalis ang tiwala ng publiko kay PBBM at mapabagsak ang kanyang pamumuno. May ilan din na nagsasabing hindi rin ligtas ang ilang mga senator na sangkot sa nasabing kontrobersiya. Ang mga susunod na hakbang ay magdesisyon kung magpapakita ng tamang accountability ang mga leader ng gobyerno o patuloy na pagtatakpan ng issue. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon at mga pahayag mula sa mga involved na partido. Ang mga mamamayan ay umaasa na ito ay magiging isang hakbang patungo sa mas malinis at mas tapat na gobyerno. Ngunit tanong ng marami, hanggang kailan kaya magsasabi ng katotohanan ang mga namumuno sa atin? At kung ang mga pinakamataas na opisyal ng bansa ay nasasangkot sa katiwalian, paano na kaya ang hinaharap ng bansa? At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kabagong post ni Attorney Vic Rodriguez 43 minutes ago. Pinost niya ito. Title niya is Slam Dunk Evidence. Mahilig sa basketball siguro itong si Attorney Vic. Kasi kung nakashoot ka, pag na-slam dunk mo pa, ibig sabihin malakas yung matindi ang dating sa kalaban. Naka-slam dunk ka against sa kalaban. So, ebidensya ito tungkol sa blank items sa BICAM report. So, ito ang kanyang post. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang larawang ito, yan, mayroon siyang ito, yung may mga highlight niya. Ang larawang ito ay nagpapatunay na pirmado, ratipikado, at inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Ito na, ebidensya na ito. Abogado ito ha. Ilang years na ba siyang trial lawyer? Ang tagal na eh. Basahin ko yung dokumento. Yan, na-highlight oh. Yan, yan oh. Diyan yung mga blanco. Babasahin ko. Republic of the Philippines, 19th Congress, 3rd Regular Session. Mayroong receive House of Representatives. Conference Committee Report. The Bicameral Conference Committee on the disagreeing votes of the
siguro mabasa ng House Bill number. Ito, may House Bill number. Ito na yung enrolled bill. House Bill number 10800. Titled. Ito ang title na. Ito na, enrolled bill na ito. An act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Having met after full and free conference, have agreed to recommend and do hereby recommend to the respective houses that House Bill number 10800 be approved with amendments as follows. Yan na. Nandyan na po yung mga projects, amount, tapos may mga blanco. Yon yung sinasabi ni Atty. Vic ngayon na slam dunk evidence na nagpapatunay na yung nadiskubrihan ni Congressman Ungab na iprinisentar ni na Atty. Vic at PRRD 4 days ago, tunay. Pirmado ito, may mga may mga nakapirma eh. So hindi siya draft. Bilahin kitong nakapirma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan ang pumirma. So, sabi nga dito is pirmado, ratifikado at inihain bilang enrolled bill. So, blanco. So, ang dapat makita natin ngayon as suggested by ex-Senator Lacson, yung ito, blanco, itong kopya ni na Atty. Vic, blanco. Yung enrolled bill na ipinadala sa Malacanang for the signature of the President, sigurado wala nang blanco doon. Kasi hindi pipirma ng Pangulo pag walang blanco. Para makita yung kaibahan. Yun na, pag nakakuha tayo o nakakuha si Atty. Vic o ang mainstream media ng kopya ng enrolled bill yung pinadala na sa Office of the President, patay silang bata ka. Patay kang bata ka. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez sa isang live stream niya, ang Philippine Star, ang Balita at iba pang mainstream media, official na nag-request na ng kopya sa Kamara o Kongreso, yung kopya ng enrolled bill. Baka ito na. I don't know kung ito na ba, nakakuha na kasi bagong ebidensya ito eh. So kung ito na yung enrolled bill na blanco, baka baka ang nag-fill up doon na sa palasyo. Hindi pa malinaw ngayon. Kailan dito malinaw na ang hawak ni na Atty. Vic ngayon is pirmado, ratifikado, inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Yan na po ang gagamitin nila na maghain ng reklamo sa Korte Suprema. Kaya yan, may natakot na dyan, may nagponsyo Pilato na, hindi kami mananagot dyan. Bahala ang mga congressmen, mga senador, silang gumawa dyan, o sila ang former Supreme Court Chief Justice yung nagsasabi, alam niya ang batas. Kaya, sino kaya ang mananagot dito? Nako, may isang congresswoman na tumatakbo sa media.
Ayun, si Congresswoman Stella Kimbo, kawawa ang mga media. Kagabi, alas 9 yata, patapos yung hearing ni Congresswoman Kimbo, inintay ng media, hinabol siya ng media, ayaw talaga magpa-interview. Rush daw o busy daw. Ay, nako. Ano ba yan? Kaya binatikos siya ni Atty. Vic Rodriguez na karapatan namin, karapatan ng taong bayan na sagutin ang tanong paano natilapan ang mga blacks. Okay. Vice President, makatarungan sapagkat pera ng sambayan ng Pilipino yon. Subalit dapat pare-parehas, dapat batas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo. Yan. Correct. Sapagkat yun Diba? ang diwa ng tunay na transparency. Hindi pwedeng meron kang tinititigan, meron kang tinitingnan lamang. Pero, Atty., naniniwala ba kayo na hindi lahat na mga tanggapan ng gobyerno ay dapat bigyan ng intelligence and confidential funds? Dapat yung may mga law enforcement and intelligence gathering function ang bigyan ng intelligence funds. Yung confidential funds, alam ninyo, basta't nandyan at nagtatrabaho ang Commission on Audit, hindi tayo dapat mangamba sa paggamit ng confidential funds sapagkat subject to audit naman yan eh. At yun nga, kung mali naman yung paggamit ng pera ng sambayanan, whether it be confidential, intelligence, or ordinary disbursement of public funds, dapat panagutin, dun papasok yung accountability ng aming advokasya as a matindi na talaga yung korupsyon na nangyayari. Matindi na ganyan na yung level, extent, and depth ng korupsyon. So, tatahimik naman tayo. Salamat pa rin tayo sa kanila. Ang inanakaw nila sa atin 1 milyon, tapos bibigyan tayo ng 2 piso. Tapos magpapasalamat tayo sa kanila, magmamano tayo sa kanila. When in fact, yung pera na yan, pera ng taong bayan, yung taxpayers' money. Sir, merong pahayag din po si Baguio City Representative Mark Go na pinupolitika nyo raw itong aid distribution po matapos po ninyong ibulgar itong 7-7 scheme at itong panibago na naman na 30-30-30 na scheme po. Kayo po daw ang namumulitika dito sa programa ng gobyerno. Politiko at may nagsisinungaling dito. Totally nagsisinungaling dito. Pero sigurado akong hindi ako. Kasi isa rin sa naging vocal din dito na isinapubliko rin nung naitanong ko si itong Duterte Youth Party List, no? At kinumpirma nga niya na minsan na rin siyang inoferan nitong nabanggit po ninyo na 777. Isa lang siya sa vocal at nabanggit nyo nga po may mga kongresista din na lumapit sa inyo pero hindi lang talaga naglakas loob na banggitin na ito kasi alam nyo na sa panahon ngayon merong mga nagigipit. Sa tingin nyo po ano po ang dapat tandaan dito ng publiko po, Mayor, dito sa Garapalan na parang sa kanila yung pera at nabanggit mo nga yata sa isang panayam pag naubos na yung kanilang budget sa mga nabanggit na ayuda pwede pa silang mag-reload. Parang bala lang, mag-reload ulit para magkaroon ulit sila ng bigayin po ng ayuda, Mayor. Well, alam mo, hindi na natin mapigilan yan. Hindi na natin mapigilan. Magbibigay sila sa talaga magbibigay na ayuda. Ang taong bayan siguro, wag na lang magpasalamat. Ang taong bayan na lang magpasalamat, pero naman namin yan eh. Palalabasin nyo may utang na loob kami sa inyo. Hindi. Karapatan nyo yan, trabaho nyo yan na siguraduhin na maging maayos yung aming buhay. Ganun dapat ang pag-iisip ng taong bayan. Huwag tayong tumanaw ng utang loob dahil niluluto lang tayo sa sarili ng nating mantika. Pangalawa, alam mo, Dave, Edmar, yung ipinapamigay pa nilang pera sa atin, hindi pa yan yung mga ninakaw nila sa porsyento. Hindi pa yan yung mga ninakaw nila being the contractor at supplier. Iba pa yun. Intact pa yung pera na yun. Buong-buo pa yun. Pera nila na ninakaw. Hindi katulad noon, na kung ano ninakaw nila, pagdating na eleksyon, gagastusin nila. Ito, ngayon, hindi, intact yan. Ang pinapamigay nila sa atin ngayon, ito yung mga ayuda pa lang, na nakuha pa lang nila, na natanggap pa lang nila galing sa Office of the Speaker. Yan pa lang yun. So, kita mo, matindi na talaga yung korupsyon na nangyayari. Matindi na. Ganyan na yung level, extent, and depth ng korupsyon. So, tatahimik naman tayo. Salamat pa rin tayo sa kanila.
Ang inanakaw nila sa atin, 1,000,000, tapos bibigyan tayo ng 2 piso. Tapos magpapasalamat tayo sa kanila, magmamano tayo sa kanila. Well, in fact, yung pera na yan, pera ng taong bayan, yung taxpayers' money. Opo, Mayor. Huli na lang, Mayor, no? Dahil speaking of pera ng bayan, merong bagong revelasyon din tungkol doon sa blankong items o mano sa BICAM report ng 2025 national budget. Kayo ho ba, Mayor, naniniwala dito? At anong hubang masasabi ninyo? Ako natataransan ako. Nagugulat ako na ganyan nakatindi yung kanilang yung lakas ng loob na gawin yan. Totoo nga naman, wala talagang blanco doon sa GAA 2045. Kasi yung pirma ni Presidente, talagang walang blanco na doon. Naayos na yun. Pero ang dapat patunan ng pansin, yung BICAM report, which was the basis of the GAA na pinirmahan ni Presidente. Diba? Bakit? Why is it na blanco yun? Yan siguro ang itatanong natin. Why is it na pumirma kayo na alam nyo na blanco? Merong arrangement siguro nangyari. Hindi ko alam. I do not like to speculate. Pero siguro baka meron lang arrangement na nangyari. Okay? Kaya they were just so complacent. They were just so confident na hindi mapapansin. Alam mo po, lagi-lagi mong ginagawa. Lagi-lagi mong ginagawa yung katiwalian. You feel so confident, akala mo, ay okay lang. Tahimik ang bayan. Gawin na lang natin to, hindi na mapapansin to. Basta importante, abutan na lang natin sila ng pera, tatahimik na yung mga yan. Pera-pera lang naman ng taong bayan na yan. Ganun ang pag-iisip nila. Napansin niya yun. Ulitin ko, totoo nga na wala talagang blanco yung pinirma ng Presidente. Pero why is it na pumirma sila sa resulta ng BICAM report na blanco? Na ipinapakita. Ako naman nakikita ko yung pinapakita sa akin. Hindi na maglalakas na loob itong mga nagpapakita nito. Yung mga dating mga sila Congressman Ongao, si President Duterte, sila yung iba pang mga nag-examine nun. Pati nga yung mga kakilala kong lawyers na nakita nila, sabi nila. But there's an anomaly here. Why side? No less than Senator Amy Marcos re-echoed yung kanyang concern noong December pa nga. Sabi niya, bakit po pipirman blanco? May mga blanco. So ano ibig sabihin na? Diba? Malamang, highly potential, highly probable na totoo nga. So, anong nangyari? Ano ba mga arrangements dito? Po. So, ibig sabihin nito, Mayor, hindi nagsisinungaling ang dating Pangulong Duterte dito sa, hindi fake news, itong na-discover nilang mga blank items dyan po sa BICAM report. Yung reference kasi ni President Duterte, yung BICAM report. So, kung yung reference niya, meron talaga siyang original na copy o kaya siya may kopya nun. At very reliable din naman yung kanyang mga sources dahil nga ating ang mga nasa appropriations alam niya kung ano sinasabi niya. Hindi naman basta magsasalita yan si President Duterte nang wala siyang katibayan. Di ba? In the same manner na si President Marcos, nagsasabi rin na totoo na wala talaga yung GAA na blanco yung GAA kasi yun ang tinirmahan niya Nalagyan na yon. Kumbaga, mga puna yon. No? Pero siguro, ang pagtunan natin ng pansin, pag-usapan natin yung BICAM report. Ano ba talaga totoo doon sa BICAM report? Kung sinasabi ng ibang mga mambabatas na, walang blanco. Ipakita nyo na walang blanco talaga yung BICAM report. Doon tayo sa BICAM report. Huwag natin tingnan nyo sa GAA. Po. So totoo, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte noon, kung maalala po ninyo, na may 2 tao lang sa Pilipinas ang nagde-decide sa pondo ng bayan. Alam mo, I'm inclined to support that. Kasi based sa mga narinig ko, binanggit sa akin, talagang ganun na yung nangyayari. Na may truth na sinasabi ni Vice President Sara. So, mananahimik na lang ba tayo? Tatahimik na lang ba tayo na alam na natin na something is wrong with the way they are doing things? They're managing our finances. Tatahimik na lang ba tayo? Okay, medyo mahinang signal. So,
Makita nyo, pag sumagot si Attorney Vic, hindi na yun, parang may stock knowledge na siya, direct to the point ang sagot niya. Makikita mo yung kanyang husay, talino, at saka yung honesty niya, mararamdaman mo, hindi siya nagsisinungaling. He speaks from his heart. Kaya una kong bumilib kay Attorney Vic nung kampanyahan ng May 2022 election. Dahil siya ang spokesperson ng BBM camp. Siya ang humaharap palagi sa media. Apart from transparency, dapat klaro yan, yung accountability. Panagutin natin lahat ng mga Nako, mahina po ang signal. Ulitin ko, nung spokesman pa siya ng candidate BBM, napaka ganda yung pagharap niya sa media, yung mga paliwanag niya. Ako, nakaka-enlighten. Hindi siya mayabang, down to earth, very friendly siya sa media. Kaya doon na ako unang bumilib o rumispeto sa kanya nung panahon pa ng kampanyahan na siya ang umarap sa media, and actually siya ang overall campaign manager, kaya nagkaroon siya ng libro na Kingmaker. So ang daming gustong bumili itong librong ito. I don't know, naubusan na ata ng kopya. Ako naman pinalad dahil mismo si Attorney Vic ang nagpadala sa akin ng libro. Kinuha niya yung address ko, pinadala. Mayroon pang personal dedication doon sa libro. At doon ko naintindihan kung sino talaga si Attorney Vic Rodriguez. Sayang. Ako, mahina ang hindi ba. Anyway, sayang, yung mga ganitong tao sana ang talagang magtatagal ang serbisyo sa gobyerno. nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Yun, at saka nabanggit mo na rin yung mga nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Kasi CAF ay nadidikit din po sa issue ng corruption. Malaking problema po ng gobyerno ang corruption. Napakalaking punto na pupunta dito. Anong pwede nating gawin para patalasin ang batas, para masawata o hindi man mabawasan ng malaki ang katiwalian po, lalo na sa gobyerno? Tama yan, Weng. Malaking bahagi ho ng ating budget ay napupunta doon sa sinasabi nating pambayad utang o debt servicing. Around 7% or maybe higher. Subalit ang masakit na katotohanan, mas malaking bahagi ang natatapon dahil sa korupsyon. At dahil dyan, bilang aplikante ninyong senador, isinusulong ko yung war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon. At aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos or even less. At pag yan ay naibalik natin, ipapanukala kung maibalik yung death penalty bilang kaparusahan sa plunder. Dahil pagod na tayo, bata pa tayo, naririnig na natin yung korupsyon, subalit imbis na masawata, palala ng palala at higit ng talamak ngayon ang korupsyon. Paliwanag nga po, Attorney Vic, bakit 5 million? Why that figure? Because it can even be 1 million, Joel. Sapagkat walang dahilan na tayong apat ay nag-uusap dito kaharap ang mga sambayan ng Pilipino na hindi man natin makasuhan yung mga nagnanakaw sa ating tiwali sa gobyerno ng plunder o pandarambong sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit ano pang halaga yan. At base na rin lagi kong sinasabi, kahit sa banal na kasulatan, ang sabi lang doon, thou shall not steal. Huwag kang magnakaw, period. Walang kondisyon na huwag kang magnakaw ng 50 million kundi magpa-plunder ka. Death penalty para sa plunder, sir, sinubukan na yan sa Kamara pero hindi nagtagumpay. What will make it work now? I think iba ang kondisyon ngayon. Galit higit ang mamamayang Pilipino dahil nakikita nila grabe ang korupsyon. At all levels, nakikita yan. Not only because I am running for senator and I'm speaking this way, no. Dama ng ordinaryong Pilipino, yung lang tarong korupsyon with what's happening with our mangled and unconstitutional 2025 budget. So nakikita at alam ng tao yan. At katanggap-tanggap ngayon na ibalik yung kaparusahang bitay sa plunder. At hindi rin anti-poor ang aking panukalang ito sapagkat wala naman nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Pero meron ako naalala ni Barry Melo at ni Rowena ito. Merong insidente noong nakalipas na administrasyon Duterte.
merong issue tungkol sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Tapos parang ginawa yata ng 49 point. Yes. Tatanda mo yung Binawasan ng parang 1,000 hindi para umabot hindi sa umabot ng plunder 50 threshold, di million. ba? Attorney Bill, sa kaso sa immigration. Di ba? Oo, so good thing merong ganitong klase ng panukala. Kaya lang magdidibati tayo doon sa figures. Sinasabi ko, Threshold na 5 5 million. million di ba? Sir, baka magkaubusan ng tao sa gobyerno. Lower, okay, oo. Baka magkaubusan ng tao sa Magkaubusan. gobyerno pag ginawa mo 1 million. Hindi ba naman mabuti yun? So, we Filipinos, ordinary folks can get a reprieve from the daily occurrence of corruption. Like the 1.4 billion pesos daily being used apparently for flood control funds. Nasaan yun? Ayun. Okay, at babalikan natin yan. Baka mahaba-habang usapan pa yan. Dahil dalawang topic ang na-touch mo dyan, corruption at pati yung pagbabalik ng death penalty. Yes. Pero attorney, meron tayong problema maliban sa problema natin sa mga corrupt. Merong nanliligaling sa atin eh. Hindi naman Pilipino ito eh. Mga mga Chinese ito, hanggang ngayon nandiyan pa rin sila. Yung monster ship para ba sa ikatatahimik at ikapapalagay ng loob natin kasi peace and stability pinag-usapan natin. Ano pwede natin gawin dyan? Kulang pa ba ang batas? Kasi may dalawang batas tayo, Maritime Zones Act, meron tayong Archipelagic Sea Lanes Act. Bagong-bago itong mga batas na ito pero mukhang hindi pinapansin ng China at nandyan sila ngayon. Ano ba pwede nyo pang idagdag dyan pagka inahalal na senador? Unang-una, kailangan klaro sa atin na ang pangunahing arkitekto ng ating foreign policy ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit bilang senador, maaari naman nating gabayan kung sino man ang Pangulo at magiging Pangulo na kinakailangan we have to be more diplomatic in trying to ease the tension there in the South China Sea. We have to help diffuse and escalate the tension. Di pa ba natin ginagawa ngayon? Hindi tayo pwedeng sumunod melo doon sa itinutulak na interes. Hindi interes ng Pilipino to eh. Interes ito ng ating banyagang alyado eh, American interest. And we cannot follow their interest. It is not in our interest to go to war with China. I am not acquitting China of their many wrongdoings. Marami silang mali. Subalit, ang choice mo lang, pagka ganyang usapin, dalawa. Kaya mong makipagdigma o makipag-usap tayo. And let's be real. Hindi natin kayang digmaan at hindi natin interest yan. Makipag-usap tayo. Let's help diffuse and de-escalate. Let's open the corridor for more diplomatic means of resolving the problem. Itigil natin yung warmongering, itigil natin yung what we call megaphone diplomacy. Yung salita ka lang ng salita na kung ano-ano. Because we have to consider, Joel, yung mga Pilipino na nasa teritoryo ng China, yung nasa Hong Kong, yung nasa Macau, yung nasa mainland China, paano kung magkaroon ng retaliation? Hindi ang gobyerno ng China, I don't think they'll do that, kundi yung mga mamamayan ng China, doon sa lugar at sakta ng ating mga Pilipino. Sinong mananagot doon? Meron din naman mga Chinese dito Ganun din ang pwede. Pero hindi yun ang solusyon. Masyadong marahas yun. At hindi naman siguro tamang pagsinakta ng Pilipino. Mananakit din tayo ng Chino. Walang katapusan ito. Pero Attorney Vic, speaking of diplomacy, sinasabi niyo dapat diplomatiko tayo dyan sa aspetong yan. Pero naging diplomatiko tayo sa China. Noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, naging kaibigan natin. Pero ganito ang nangyari. Sinasabi, inangkin nga lahat eh. Ngayon, nahihirapan na tayong bawiin eh. Yung mga lugar na atin. Meron pa kayong panig doon? Masyadong naging palakaibigan ang Duterte administration na ngayon ay malala na sitwasyon, di na natin mabawi. Kasi tingnan mo, Joel, nawalan tayo ng teritoryo yung Scarborough. Hindi panahon ni Pangulong Duterte yan. Correct. Panahon niya ni Pangulong Aquino. Oh. Noong nagkaroon ng panlilin lang na sinasabi nga ay sabayang pag-withdraw ng ating gray ship. Tinanggal yung ating gray ship na natili yung gray ship ng China. At hindi na tayo makabalik. Hindi mo na makukuha yun. Gitirahin mo sila, hindi nga natin kaya. And then ito naman yung sa kasalukuyang administrasyon, nawala din yung Escudero. Kasi nga umatras din yung ating BRP Magbanue at naubusan ng gasolina. Hindi mo na rin makukuha yun. But during the time of President Duterte, ang kanyang foreign policy, ako'y sangayon doon, na hindi siya exclusive, all-inclusive. Makipagkaibigan tayo sa lahat, makipag-usap tayo. Nagtampo lang yung ating matagal lang alyado at treaty ally na Estados Unidos. Kaya ako ano-anong bersyon na ng kwentuhan na nangyari. Subalit nung panahon na yun, malayang nakakapangisda ang ating mga mangisda. Doon sa lugar na ngayon ay hirap na hirap sila mangisda. Yun ang katotohanan. Pwede ba sabihin nagkamali si dating presidente na pumaling siya? O
Hindi, di ba sinasabi mali si Pangulong Duterte. In fact, sabi ko nga, yung all-inclusive policy, yun ang tama. Kausapin natin ang China. Kausapin natin ang US. In fact, we are in the best position na gumita sa kanilang dalawa eh. Pero yung pinag-aagawa nila yung nasa atin eh. Ikaw, Yes, ano ba interest mo? Itong very important maritime navigational route. Ikaw, China, ito rin ang interest mo. Nasa akin to eh. Umupo kayong dalawa, kayo makinig sa akin. Pero ang impression, Attorney Vic, inaway ng dating Pangulong Duterte mga Amerikano. Hindi lang kasi matanggap ng Amerikano na